Magandang buhay, mga katiis, ka-brother, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kumusta na po kayong lahat dyan? Binabati ko kayong lahat dyan, lalo na sa mga site nyo, sa mga operation. Naway mag-success tayo mga katiis, mga ka-brother. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel kong ito at click the notification bell at paki-like and share and comment lang sa comment section mga ka-brother. Panoorin natin hanggang sa dulo at may matutunan po tayo sa video ito. Enjoy, keep on watching. Mga katiits, mga ka-brother, pag-usapan natin dito sa usaping ito ang kalabaw at ang lubluban nito. Kung ano ang kinalaman dito panahon sa mga tinatagong yaman ng mga Hapon. Bago nating pag-usapan, sanahan ay ang kalabaw ay nagsisilbing kanang kamay ng magsasaka. Mula madaling araw, hinihila na ito ang araro sa gitna ng initan at putik na linang. At pagkatapos ng pag-araro ay ang paglublob sa putikan. Ang kaniyang gantimpala pagkatapos ng mahabang oras sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang pinakahihintay ng kalabaw ay ang lubluban o tinatawag na madbat. Ang lubluban ay ang oras ng siesta o relaxation ng kalabaw. Ang sandaling malaya siyang mag-enjoy pagkatapos ng mabigat na trabaho. Ang mga lubluban ng kalabaw ay pinaniniwalaang isa sa mga naging paboritong pagtataguan o libingan ng kayamanan ng mga sundalong Hapones noong World War II dahil madali lang itong hanapin at hukayin at itago sa putikan. Ang kadalasang naglilibing ng mga kayamanan sa mga putikan ay ang mga ordinaryong sundalo, mga Hapon. Sa madaling salita, itinatago nila ito bilang savings na kung sila man ay di mapatay sa giyera, may babalikan silang kunin na itinatagong kayamanan tulad ng ibang pinto na may nakakuha ng kayamanan sa ilalim ng putikan kung saan ang kalabaw habang nagtampisaw sa putik at naliligo ay aksidenteng nakakapag-usil ng mga baul at kahon na nakalibing sa ilalim ng putik. Mga kamrader katiits, ang lubluban ng kalabaw, isa ito sa paboritong paglagyan at libingan ng mga Hapon ng itatago nilang kayamanan, lalo na sa mga vertical drop deposits nila. Kasi noong kapos na sila sa oras at panahon bago sila magsusurrender, nagmamadali sila sa kanilang lakaran o kulang na sa pwersa kaya nagbaba sila ng mga kahon o mga dala nilang kayamanan. Sila ang mga may dinadalang bagahe upang mabilis silang makaalis sa lugar. Kaya itong tinatawag na drop deposits, pag may mga lubluban ng mga kalabaw, mga kamrader katiits, ay nilalagyan nila ito ng mga ibinaong kayamanan. At lalo pang ang lugar ay may historical area, ang lugar ng World War II, dinaanan ng mga Hapon ay siguradong may nakabaon dyan na kayamanan at hindi ito masyadong malalim na pagkalibing dahil ito'y nasa loose layer lang ng lupa, ilalim lang ng putikan na lupa. Tulad na lang po nito mga katiits, ka-brother, na mismo sinusurvey ko ang area. Makikita natin dyan may Transit Mountain dyan. So, isang landmark po yan sa treasure site. At saka mayroong lumang puno ng ang tawag dyan
bignay or bugnay sa Bisaya, old tree. Sa gilid ng puno ay mayroong lumang lubloban ng kalabaw. Lubloban po yan ang kalabaw. So, kung dyan ka magtindig sa puno, dyan ang compass orientation facing north 360 degree. So, sa may alam sa mga compass coding dyan, medyo alam natin yan kung ano ang nakalibing based sa compass coding. So, dyan talaga mismo nakabaon sa may lumang lubloban. So, panoorin natin mga katiits, mga kabrother. Ito yung remap natin sa may lumang lubloban ng Kalabaw sa site. At sinishare natin itong video mga kabrother katiits upang sa ibang mga baguhan dyan ay may matutunan tayo pag makakita tayo ng mga lumang lubloban ng Kalabaw, lalo na sa may mga malalapit na mga malalaking bato, malalaking puno sa marker. So, dito sa video ito, salamat sa panonood mga katiits, kamrader. Hanggang sa muli at marami pa tayong ma-upload na video. At huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell mga katiits, kamrader. At hanggang sa muli, God bless us all. Salamat sa panonood mga kabrother katiits.